Gabi ng Misteryo. Oy mga misteryo, kumusta na kayo? Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo, ngayong Sabado. Tonight, pag-usapan natin tungkol pa rin sa... Actually, nagbabalik tayo sa ating discussion sa mga galactic beings ngayong buwan na ito. And ipakita natin itong mga UFO sightings na talagang na-record na naman sa iba't ibang mga lugar sa buong mundo. At dito na nga lang sa Pilipinas, meron din tayong ditong pinag-uusapan sa internet, yung meteor strike sa Mayon Volcano. That's merong lumipad, paangat, dun sa gilid ng Mayon. Alright, very controversial na rin yun. Pinag-uusapan ngayon ng UFO community sa buong daigdig. Now, here sa compilation na to ng mga UFO sightings sa ibang panig ng mundo, maraming mga iba-ibang mga itsura, iba-ibang mga movement, pero kakaiba. May mga lights, may mga iba't ibang mga shape, nasa sa atin pa rin yan kung paano natin tatanggapin itong ganitong mga sightings, kung meron mang sightings about extraterrestrials or aliens. Pero sa totoo lang, nandito naman talaga sila. Hindi lang natin sila nakikita sa ating naked eye. Pero ang maparad lang sa mga nakaka-capture using their phone camera, using their gadgets, iyon ang talagang pinag-uusapan sa buong mundo. So, ito, may mga, nakita nyo naman siguro, itong iba-ibang mga shapes na ito, iba-ibang mga sightings ito. Ipapakita natin itong bahagi ng compilation ito ng mga UFO sightings sa YouTube channel ni James. Ito yon. Now there's still a crazy amount of sightings happening all across the world, and people are sometimes seeing different things. Капец, прям четко видно. Смотри. Whatever these things are, they're now getting closer. Posted 2 hours ago, we were on a cruise enjoying our vacation passing through the Caribbean when we spotted this light in the sea. Is it possible that these things are trying to communicate with us somehow? What exactly is the message and why now? Besides all this, we have the alien files with now new videos coming out. And people are now coming up with more questions than answers. Have we made agreements with non-human intelligences? That's the kind of information I really hope national leadership is able to get to the bottom of. I can't come up with a single explanation that makes sense of what I now know. So what exactly is going on here? Are we actually seeing alien disclosure in real time, or what? Let's try to find out. Let's begin with the basic, and that would be the most recent sightings. So seen in April 26th in Bogota, Colombia. Let's take a look at this. What is that? Strange shapes. Yeah, it looks like it. Posted a week ago by this account in Russia. Let's take a look at this video. 那什么东西啊？月牙旁边是星星，星星旁边不是月亮，月亮旁边月亮旁边那个什么？ Impressive video if real. Not gonna say it's fake, but I would say possibly AI. I mean, something this size would have possibly been seen by hundreds or thousands of people, and I'm not seeing any more videos, just this one, so I'm gonna say this is possibly fake. E tá mexendo só ali. Ele começou lá no canto, agora ele chegou bem perto do círculo. That's actually crazy. It doesn't seem like a windy day. I don't see any wind on the grass. What in the world is going on here? Andando. Ele começou lá no canto, agora ele chegou bem perto do círculo. That's actually crazy. It doesn't seem like a windy day. I don't see any wind on the grass. What in the world is going on here?
Tá andando, Henrique. Tá bom. Vocês conseguem ver? Olha, dá pra ver certinho, gente. Eu tô passada. Tipo, eles estão aqui ainda. Now, so looking back at her video, I'm not seeing lots of wind in the grass or around her. And she points at the sky, there's nothing. There's no clouds, nothing. It seems like a pretty hot summer day. And then there's taken in the Philippines during a live stream of the Mayon volcano. Take a look at this. Okay, so that was a meteor, right? Oh my gosh. You gotta be kidding me. So, wait. A meteor strikes and then something emerges from the same spot, and this was actually caught on live stream. This is... I guess the question here is this actually a meteor? Is it possible that some of the meteors that we see out there are not meteors? Are they UFOs? And is it quite possible that 3i Atlas was indeed a craft? Now, if this is the case, then why are these things being seen all over the place? Are they leaving Earth for some reason? What exactly are these orbs that we started seeing in November 2024, and we're seeing more and more of them now? So yan, ang compilation na yan, iba't ibang mga UFO sightings. Meron nga recent lang, April 2026, diba? Dito na nga lang sa Pilipinas, meron din tayo. And speaking of that, ay ipakita natin sa inyo yung video na yon na nahagip ng AFAR TV sa Bicol region nang nagkaroon ng meteor strike, diyan sa pinakalikod lang to ng Mayon volcano habang siya nag-erupt. Actually, nagbubuga nga siya ng lava during that time. And okay lang sana kung yung meteor strike lang, bumagsak. Pero matindi nito, may lumipad. May lumipad, nag-shoot up na light pataas. Ayan. So, ano na rin yan, nagiging topic na rin yan ng debate ng mga ufologists, ng mga experts sa ganitong larangan sa ufology. Ayan, pakita natin sa inyo itong video na ito. Ito, kung nakikita po niyo yan. Alright, so biglang may bumagsak. Ngayon, biglang may bumagsak, di ba? Ayan. Then, sa pagbagsak na yon, a few seconds or few moments, ayan na, kita-kita nyo na, lumalabas na. Lumalabas na yung liwanag na yun, pataas. Ayan. So, maraming mga nagtatanong, maraming mga nag-iisip. Of course, ang nasa larangan ng ufology, naniniwala sila na ito'y maaring spaceship na lumipad, di ba? Iba naman wala 'yon. Baka nagkataon lang na mayroong gumanon. Pero ano ba 'yun? Baka star ba 'yon or ano man, Ayan, yan ang ating pag-uusapan tonight sa ating Gabi ng Misteryo. Ako personally, nagkaroon din tayo ng pagkakataon na gumawa tayo ng sarili nating UFO hunting. sa madaling araw dito sa Metro Manila. Samahan po ninyo. A part of that ay papakita natin sa ating program dito sa ating Gabi ng Misteryo. But of course, ang pinakamatindi nito yung mga dinisclose ng US government, yung tinatawag na part ng disclosure ng mga recorded UFO sightings sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan. Ito'y sa kautusan nga nitong si US President Donald J. Trump na ilabas itong ganitong mga information mula dyan sa kanilang Department of, dati ang tawag yan, Department of Defense, ngayon ginawa ng Department of War dyan sa Pentagon. Ayan na.
And meron din tayong mga kasamahan tonight na magbibigay din ng kanilang mga impressions, ng kanilang mga observation. Ano nga ba ang ganitong mga kaganapan? Ito ba'y may kinalaman? Mayroon bang magagawa? Mayroon ba tayong pakinabang dito sa para mapahupa na ang tensyon sa gitnang silangan, yung mga kaguluhan sa iba't ibang lugar. Dito rin sa Pilipinas, meron din tayong political tension dito. Pero I don't think na makikialam itong mga galactic beings sa ganito. Maybe they can make some suggestions, pero not directly. Yun ay sarili ko lang naman na observation. Sarili ko lang na opinion yun. Alright, dito pa rin sa ating program, Gabi ng Misteryo sa DCRH. Ngayong alas 10 ng gabi, so wala nga absent. See you all. Gabi ng Misteryo. Okay, so muli, magandang gabi sa ating mga kamisteryo. Ngayong gabing ito, pag-usapan natin tungkol nga po sa itong mga UFO sightings sa ating kapaligiran, hindi lang sa Pilipinas. Well, I think mas maraming recorded sa ibang bansa, lalo na sa US, sa Europe, at iba pang mga lugar dito sa Asia. Pero dito sa Pilipinas, meron tayong mga nahagip din paminsan-minsan, pero hindi ganun na pag-uusapan. Ngayon, ano itong mga lugar na ito? May mga compilation na hagip sa iba't ibang mga lugar sa buong mundo. And bakit dumadalas? Parang mas madalas pa yata doon sa dati. Itong mga ganito mga sightings. Pero of course, marami pa rin nag-aalinlangan dahil sa ngayon masyado na tayong high-tech sa teknolohiya. Masyado ng moderno, di ba? Mayroon ng AI, iba kinu-question kung totoo nga ba yung mga sightings na yan, baka naman gawa-gawa lang ng AI, Pero tayo naman, meron naman tayong sarili naman tayong judgment kung ito nga ba ay AI o gawa-gawa lamang o kaya for content only, di ba? Iba gumagawa ng fake na mga ganito mga contents para lang mapag-usapan at maging viral. Gabi ng Misteryo. Dito naman sa Pilipinas, very interesting yung may meteor strike sa Mayon Volcano. Kitang-kita yun ng camera. O di ba? Nakita nyo ba? Naipakita yun pakita natin sa inyo. Ito. Yan. Alright. So, may meteor strike. Tapos, pagkatapos sa bumagsak yung meteor, yung bulalakaw, may lumipad. O di ba? May lumipad pa taas. Ayan, kitang-kita, di ba? Ngayon, merong isang news channel sa internet ang humingi ng observation or paliwanag mula kay Professor Avi Loeb. Isa siyang astrophysicist at talagang meron siyang sariling version, meron siyang sariling observation or impression based sa kanyang expertise. Ito, pakinggan natin yung bahagi ng interview na yan kay Professor Avi Loeb ng Harvard. Isa siyang astrophysicist. Ito yun. Thank you so much for having me, Natasha. We see a strike of a meteor which is not at the volcano, but actually behind it. And then the light coming up is most likely the glint from a satellite reflecting sunlight. There are more than 10,000 communication satellites moving around the Earth. So it's not very unlikely to see such a thing. So you think that this is completely unrelated, that this is that light has nothing to do, it's not originating from the meteor or the meteorite, it is literally an unrelated satellite that is reflecting light? Right. Oh. So yan. Satisfied ba kayo sa paliwanag ni Professor Avi Loeb? Baka hindi kayo satisfied, Pero of course, may kanya-kanya naman talaga tayong opinion, May kanya-kanya tayong perception, may kanya-kanya tayong observation, impression. Pero kung ako naman tatanungin ninyo, ay hindi
hindi pa conclusive para sa akin na ganon, na dun sa paliwanag ni Professor Avilog na sinasabi meron daw satellite na napadaan. Nag-reflect na yung araw ng satellite kaya kitang-kita na maliwanag. Gabi yan eh. Nasaan yung araw? Sabagay, yung mga satellite naman talaga nasa orbit ng Earth, so of course, maaaring tamaan pa rin ng sikat ng araw at makikita sa perspective natin, sa ating vantage point, na maliwanag siya. Pero kung titingnan natin doon sa kung titingnan natin, paangat eh. Di bali lang sana kung ang tingin natin doon sa liwanag na yon galing sa malayo, papalapit. Hindi yung galing sa baba. Paangat, pataas. Di ba? Sa palagay ninyo, tama ba yung analysis ko? Di ba? Kung satellite yun, based dun sa paliwanag ni Professor Avilog, dapat malayo pa lang. Kita na natin meron ng liwanag papalapit. Di ba? Malayo pa lang. Bawa, ayan, tulad yan. Mayon volcano, di ba? Dapat, kitang-kita na natin sa malayo pa lang may papalapit na liwanag. Hindi yung galing sa baba, sa likod ng bulkan, may umaangat. Oo, di ba? Alright. Kayo, anong inyong impression? Anyway, kung ano man yun, hindi natin masabi kung ano nga man yun. Alright. Okay, so, iiwan ko sa inyo yung katanungan tungkol dyan. Ano inyong observation, ano inyong impression? Pwede kayong mag-comment sa ating live streaming dito sa ating program sa DCRH. At marahil, mapag-usapan din natin sa mga susunod na kabanata ng ating paksa. So ngayon, ito naman, ibahagi ko sa inyo yung UFO files na dinisclose ng US government. Part ito ng kautusan ni US President Donald J. Trump na ilabas itong mga recorded UFO sightings sa buong mundo mula doon sa simula hanggang sa ngayon. Ngayon, sabi, kulang pa raw eh. Kulang. Hindi pa kumpleto yan. Kasi puro UFOs lang eh. Paano naman yung sinasabi meron daw kausap ng mga extraterrestrial. So, ibang usapin naman yun. Pero, so of course, mag-focus muna tayo sa UFO sightings na ito. Ito, ipakita ko sa inyo itong, hindi naman siguro lahat ito na ipakita natin kasi masyadong marami, 50 eh. More or less 50 UFO sightings daw yun eh. Nilabas ng Department of War o nitong Pentagon,
Okay, so yan ang mga sightings na yan. So kung tutusin, talagang meron, no? Talagang nagpapakita sila. Actually, hindi lang sa ngayon, kundi mula pa nung mga unang mga panahon, talagang nagpapakita na sila sa tao. Especially pag mayroong mga big event sa buhay ng tao, sa mundong ito. Gabi ng Misteryo.